I do not agree with that. Makikita naman natin dun sa susunod kung sino ang mga may-ari ng franchises na nandito. I agree with you, sir, but I agree also with the PD of Rizal, sir. Because I agree with you also, sir, that you cannot rely on that figure. But I agree also with the statement of PD Rizal that illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain politician there. So they will not attempt to establish illegal gambling there in Rizal, in the province of Rizal. Hindi. So ibig mong sabihin na General Karamat, doon sa Rizal, takot sila sa akin, doon sa Laguna, hindi takot kay Chairman Fernandez. Kasi, the way I look at it, kung susundin ang utos mo, o utos ng regional director na ipatigil, matitigil yan. Yes, Your Honor. Kahit na hindi makialam yung Chief Executive ng LGU at saka yung PCSO. Hindi pwedeng mangyari yun. Mangyayari po, pero yung kagaya ng sabi ko, Your Honor, kung paano isusustain yun, hindi po kakayanin, Your Honor. Sinubukan mo na ba? Ginagawa po, Your Honor. Hindi. Tinatanong ko sa iyo, sinubukan mo na ba? Yes, Your Honor, pero hindi po na-sustain, Your Honor. Pabalik-balik po kasi sila, Your Honor. Sino yung papalit-palit? Yung mga nangongolekta, Your Honor. According to the PCSO, binibigay po nila sa inyo yung listahan ng authorized na bet collectors ng bawat franchise lotto holder. So kung meron kayong na-aresto na wala dun sa listahan, dapat ang presumption nun, illegal na siya. Hindi kaya? Hindi po updated yung binibigay ninyo. And, Your Honor, can I ask one of the PD to please answer the question? Regarding dun sa list na binibigay ng PCSO. Would you want to answer, RD? Sino ang PD mo? PD. Would you want to answer from the different PDs? Batangas, the PD of Batangas, Your Honor. PD, you can answer. Sir, with regards to the operation of illegal numbers game in Batangas, yung mga napaghuhuli po namin ay yun nga, laging sasaluhin ni STL operator kasi tao nga nila. Ang sustainability is pag nahuli, laging sinasalo, sir. PD, can you speak louder? Kapag nahuli, laging sinasalo. Yes, sir. Sino sumasalo? Yung STL franchisee, sir. Sila sumasalo. Kasi tao nila, sir. So, tao nila yung nangongolekta ng illegal. Yes, sir. So, sinasalo. And, pag na-file na natin, kaya nare-release, sir, na RFI yung case. Kasi lahat naman ng napag-uhuli natin is Pero saan nila sinasalo? Kanino sila tumatawag? Doon na, sir, sa piskalya. Sa piskal. Yes, sir. In other words, pagkahuli sa mga illegal, so, PCSO, ay, Congressman ako, may I be allowed to interject lang a little bit? Mukhang ayaw ko i-allow ni Vice Chairman Akop. Congressman Akop, you are again recognized. Again, sige, mamaya na ako magtatanong. So, RD, ang kailangan mo lang ay yung kooperasyon ng PCSO. Kasi wala kang problema doon sa other law enforcement units. At saka doon sa LGU, hindi ko matatanggap na hindi ka susundin ng iyong mga tauhan, ang susundin ay yung mayor. Magagawa po namin, Your Honor. So, ang kailangan mo lang, yung tulong ng PCSO. Yes, Your Honor. Yes. PCSO, tinanong ko po sa inyo kanina, meron na po ba kayong na disenfranchise na lotto operator because nahuli nyo sila na merong operations ng lotto at may operations pa ng wedding? Wala po sa area namin, sir.
Wala sa area Wala po ninyo. sa area. Wala sa area ninyo. Opo. Pero kung titingnan ko po yung datos na sinabmit ng RD ng Recon 4A, tinanong ko po kanina yung RD ng Recon 4A, yung illegal number games, 5,317 operations. Ang number one na violation dito ay bookies. So, ibig sabihin, yung mga lotto operators nyo ron ay nagbubukis din. And yet, sabi mo, wala pa kayong nadi-disenfranchise because of violation of your implementing rules and regulations. Kasi nakalagay naman sa IRR ninyo na pwede nyo silang i-disenfranchise. Opo. Di ba? Nandito yung major violations kasama yon. Opo. Hindi minor violation yun major violation. Pero wala pa rin kayong nagagawa. So siguro tama yung sinasabi ng RD Recon 4A. Hindi kayo tumutulong para matigil talaga yon. Di ba? Tama? Opo. Yes. Tama. Tama ba, PCSO? Wala akong nadinig na sinabi mo. Hindi po kasi bali, wala naman sa aming, kasi katulad niya po sir, sabi niya, nag-report nga, pag titingnan kung kasama sa list, siyempre po, hindi naman kasali yun, kasi kasama nga sa list yan ng mga sales force dapat. Oo nga, pero yung ano po, sabi official na yung official na debt collector ng Lotto ay nangungulekta rin para sa wedding. Ang STL tanong ko, po. ano ang nagagawa nyo rito? Wala Kasi naman yun ang pong- problema ng law enforcer natin Narinig nyo na yung NBI, narinig nyo yung kapulisan. Baka po hindi nakarating sa office namin yung mga ano nila po. Kasi po sila naman yung mag-a-action po sa RD Recon 4A, CIDG. Hindi General raw Karamat. nakakarating sa kanila yung inyong mga operations na kuan. Have you submitted any complaint or recommendation sa PCSO about this issue? Your Honor, actually, I seek an audience with GM Robles tungkol po dito. And meron po kaming napag-usapan kasi problema nga nila yung ginagawa ng mga Lotto, mga STL franchisee. So, sinabi ko sa kanya yung problema namin and meron naman po silang ginagawang corrective measure para iayos yung problemang yan, Your Honor. And of course, yung data, Your Honor, hindi ko lang masigurado kung ilan yung exact numbers ng mga kasong naging ganyan, Your Honor. Kasi kung ganyan ang rason natin, siguro wala na kami ni Congressman Busita dito sa kung na ito, nag-graduate na kami uli. Hindi pa rin matatapos yung problema na yan. The way I look at it, from doon sa mga kasagutan nyo po doon sa aking katanungan. Dito rin sa inyong, siguro nga, I will ask the chairman of the Committee on Games and Amusement na buksan nga yung problema sa PCSO regarding Lotto para doon natin masentro lahat. Sa illegal number games, ang number 1 ay Laguna, number 2 ay Batangas, number 3 ay Cavite, number 4 ay Quezon, and last one, 31 sa Rizal. Alam po ninyo, hindi po ako naniniwala dito sa mga statistics na ito. Kasi pwedeng sa akin, tamad lang yung taga Rizal siguro na manghuli. Pwedeng masipag yung taga Laguna. Hindi pa pwedeng mangyari yun, General Karamat? That's affirmative, sir. Tama yung assessment niyo, sir. Yes. Kaya, huwag nating, para sa aking mga kasamahan, huwag mag-conclude kagad dito ng ganon. Kasi, pwedeng
yung Rizal at saka Quezon, tamad manghuli. Kung anumang rason, ay bahala na kayong mag-isip kung anong rason kung bakit tamad sila na manghuli. Hindi ba po, General Karamat? Yes. Kasi if we look at it, lahat naman ng probinsya, karamihan ng probinsya, sa 5 probinsya na ito, may mga lotto operators, tama? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung conclusion ng numero na ito, doon sa Rizal, walang nagbubukis masyado. Ganun po ba? If I may, Your Honor. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Your Honor, out of 5 provinces, yung bukis po kasi is nasa Laguna and Batangas. Kung meron ba dito sa Cavite, Rizal, and Quezon, hindi po ganun katalamak, Your Honor. Kaya ganito kakunti yung nahuli nila, Your Honor. Hindi talamak ang kwan sa Rizal. Kasi 31 lang ang operations eh. Yes, Your Honor. 31. In Quezon, 292. Yes, Your Honor. So, can we readily conclude na kokonti ang nagbubukis doon sa Rizal at saka sa Quezon compared to Laguna na 2,211 at saka 2014 sa Batangas? Yes, Your Honor. Ganon? Yes po. May I ask the Provincial Commander, Director of Rizal, would that be true? Yes, Your Honor. In Rizal, the bookies is not that prevalent, Your Honor. We have Alalahanin mo, taga Rizal ako ha. Yes, Ikaw, sir. hindi taga Rizal. Yes, sir. We have operations against STL or bookies. We have a classic case in Rizal that because of its proximity in Metro Manila, Your Honor, there are STL franchisee from Metro Manila na tumatawid. Bayan, sir, dito sila sa laylayan ng Rizal, tumatawid, but the remittances is dun po sa franchisee from Metro Manila. Would that reasoning be true sa Quezon? Dahil 292 lang yung inyong kwan, operations? Yes, sir. Sir, in Quezon, we have good working relationship in terms sa bookies with the STL operator. Hindi ko po tinatanong yung kwan, hindi nyo po sinasagot yung tanong ko. Yung rason din ba na kokonti doon sa Quezon dahil kagaya ng rason ng PD ng Rizal? Yes, sir. Hindi po talamak ang bookies sa Quezon. Okay. So, you remember, you're under oath pag may prove namin sa susunod na hearing dito, Yes, sir. na talamak, you're lying. Tama? Opo, Your Honor. Yes. Okay. Sige. Kasi, ulitin ko yung sinabi ko, pwedeng yung lesser number, hindi lang nag-ooperate, nakikipag-cooperate na. Yun ang pwedeng mangyari. Di ba, General Karamat? It may be true, sir. It may Yes, be. it's possible. Yes, sir. Yun Yes, ang sir. tanong ko eh. Yes, sir. Kaya nga, hindi ako naniniwala kaagad dito sa statistics na ito, na doon sa province of Rizal and the province of Cavite, Quezon, ay walang bookies na masyado. I do not agree with that. Makikita naman natin doon sa susunod kung sino ang mga may-ari ng franchises na nandito. I Diba? agree with you, sir, but I Yes. agree also with the PD of Rizal, sir. Na? Because I agree with you also, sir, that you cannot rely on that figure. But I agree also with the statement of PD Rizal that illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain politician there. So they will not attempt to establish illegal gambling there in Rizal, sir. And that's our validation from CIDG, sir. They are afraid in the province of Rizal. Hindi. So, ibig mong sabihin na General Karamat, doon sa Rizal, takot sila sa akin, doon sa Laguna, hindi takot kay Chairman Fernandez. Is that a proper conclusion from your statement? As I said a while ago, sir, illegal gambling will not thrive in a certain locality without the approval of certain politician. I am not saying, Congressman Sir Richard Gomez, sir, that all politicians are involved in illegal gambling because my wife is a former politician also. So,
Yun lang po sir ang masasabi ko. The reason why RD4A cannot sustain the operations against illegal gambling is that's because some local chief executives have expressed or written approval the presence of illegal gambling. Because once they operate against their local chief executives, no chief of police or provincial director will stay in his position for more than a month or more than 6 months. That's the reality. And to answer your problems, Mr. Chairman, sir, to avoid these illegal numbers games or bookies is for the PCSO to lower the franchise fee of this franchise operators, because for you to own a franchise in this STL, you have to pay a minimum of 100 million or 200 million depending on the area you will apply for the franchise. So kung hindi magbubukis itong mga bumili ng franchise, paano nila mababawi yung hundreds of millions nila? So they cannot do anything but to make this bookies. So yun lang po ang suggestion ko, sir, to make an amendments siguro kung paano magkaroon ng franchise fee to lower or what, I don't know, sir. Alam mo, General Karamat, if I may, no? This is the first time that I have invited you, I think, in this committee. And I admire you, sa pagiging open mo sa iyong mga manifestation today. And I think we have a big problem. We really have a big problem. And it worries me, no? Actually, ngayon ko lang nakita yung data that unfortunately, my province is #1 pagdating sa anti-illegal gambling. And we need to do something. And we are very serious, no? Baka, well, doable. Maaring masipag lang yung ating provincial director o masipag yung ating mga operator or talagang totoo na marami talaga nahuhuli. So, it's either way. But of course, tama yung sinabi ni Congressman Acop that he really doesn't believe on the data itself. And that's the reason why we saw a lot of loopholes, especially on the guidelines and the policy of the PCSO. And yun ang tututukan natin sa susunod na hearing.